Bumalik si Cara Buenavista sa Pilipinas nang mabalitaang pumanaw ang kanyang ama na si Don Fabio. Pag-apak pa lang ng mga paa niya sa kanilang hasyenda, ang Hacienda Buenavista, ay agad siyang sinalubong ng balita na meron siyang magiging kahati sa mana na iniwan ng kanyang ama. Walang iba kundi ang kinaiinisan niyang hardinero sa kanilang hasyenda, si Hector de Asis. Dito pumasok ang isang ideya sa isip ni Cara. Pursigido siya na akitin si Hector at kapag tuluyan ng nahulog ang loob sa kanya ng binata, ay unti-unti niya itong kukumbinsihin na huwag tanggapin ang mana. Pero nahulog ang loob niya sa binata. Bago pa man niya masabi ang lahat, ay nalaman na ni Hector ang plano niya at nagalit ito sa kanya. May pag-asa pa ba na muling maayos ang relasyon na nasira ng tiwala? Cara Buenavista's point of view. Hector! Ang tawag ko kay Hector mula sa veranda sa ikalawang palapag ng mansyon na ngayon ay abala sa mga halaman sa baba. Nag-angat naman siya ng tingin sa akin. Kaya mo bang ayusin yung heater ng shower ko? Mukhang sira yata eh. May halong lambing na tanong ko. Kasinungalingan. Hindi totoo na sira ang heater ng shower ko. Desidido lang talaga ako na maakit siya. Isa si Hector de Asis sa mga hardinero namin. Anak siya ni Manang Lorna na isa sa mga kasambahay namin. Aminado ako na gwapo si Hector at may maganda at kaakit-akit ding katawan. Hindi nakakapagtaka kung bakit napakaraming nagkakagusto sa kanya sa bayan namin. Oo, sandali lang at papantik ako kaagad pagkatapos ko rito. Sagot naman niya. Mabilis akong bumalik sa kwarto at agad na hinubad ang aking suot na bestida. May innerwears pa rin naman akong suot, tapos ay agad na nagtapis ng kulay puting tuwalya. Ilang sandali pa'y nakarinig na ako ng katok mula sa nakasirang pinto ng kwarto ko. Bukas yan! Wika ko. Nagbukas naman ang pinto at pumasok dun si Hector na ngayon ay nakakulay itim na sando lang at maong na shorts. Bahagya pa siyang natigilan nang makita ang ayos ko. Nakita ko kung paano siya napalunok ng laway bago nag-iwas ng tingin. Napangisi naman ako kasi alam ko na naaapektuhan siya kahit na papaano. Ngayon lang ba nasira? Mahina ang boses na tanong niya. Oo nagamit ko pa naman kasi kagabi. Sagot ko naman. Naglakad na si Hector papasok sa banyo na nasa silid ko. Hindi naman maaalis sa akin ng ngisi nang sumunod sa kanya dahil sa bala kong mangyari. Halos 3 linggo pa lang na makauwi ako sa Pilipinas mula sa France dahil sa biglang pagpanaw ng papa ko na si Don Fabio. Unang bumungad sa akin ang balita na magiging kahati ko si Hector sa lahat ng naiwan ni Papa at hindi ko yun matatanggap. Kaya naman habang nakaburol si Papa, ay pasikreto rin akong nagplano ng pwedeng gawin para makuhang lahat kay Hector. At nauwi ako sa ideya na akitin siya at paibigin. Kapag nakuha ko na ang lahat sa kanya, ay iiwan ko rin siya sa huli. Pagkadating ni Hector sa may shower area, ay masuri muna niyang tinignan ang heater. Hindi naman ako nagdalawang isip na lumapit pa at agad na binuksan ang shower. Dahilan kung bakit pareho kaming nabasa. Agad siyang napaatras dahil sa nangyari. Tapos ay muli siyang napalingon. Sa ngayon ay basa ko ng katawan. Anong ginagawa mo? Mahina at tila ba nagpipigil na tanong niya. Sinubukan ko lang. Kanina kasi ayaw lumamig ng tubig. Hindi ko alam kung bakit okay na ngayon. Mababa ang boses na sagot ko. Inalis ko pa ang nakatapis sa aking tuwalya. Tapos ay ibinato yun sa kung saan. Nanlalaki naman ang kanyang mga mata habang titig na titig sa katawan ko. May suot pa rin naman akong innerwears. Pero alam ko na sapat na ang pinakita ko para maakit siya. Lalabas na ako kung okay na rin naman pala. Mahinang saad niya kaya napangisi ako. Siyempre, alangan namang panoorin mo kung maligo no? Diba? Makahulog ang tanong ko at peke pang tumawa. O baka naman gusto mo lang talagang manood. Dagdag na tanong ko pa na siyang ikinagulat niya. Muli siyang napalunok habang namumula ang mukha bago nagmamadaling lumabas sa banyo. Noon pa man ay naiinis na ako sa kanya. Lagi ko kasi siyang kahati sa atensyon ni Papa. Tapos ngayon naman ay magiging kahati ko pa siya sa lahat ng bagay na dapat ay sa akin lamang. Maging ang Hacienda Buenavista.
Hanggang ngayon ay nalulungkot pa rin ako sa pagkawala ni Papa. Pero nagpasya ako na isang tabi na muna ang lungkot na nararamdaman ko para magawa ko ng maayos ang aking plano. Iyon nga ay ang paibigin sa akin, si Hector. Hindi lang ito ang unang beses na sinubukan kong akitin si Hector mula nang mailibing si Papa. May mga pagkakataon na kapag alam kong may mga bagay siyang ginagawa malapit sa swimming pool sa hacienda, ay saka ako maliligo ng nakabikini lang. Nakakainis nga kasi madalas ay umaalis o lumalayo talaga siya. Pero hindi ako basta-basta titigil hanggang hindi ko nakukuha ang gusto ko. Hector, marunong ka bang mga bayo? Tanong ko minsan nang makita siyang nakaupo lang sa may hardin. Gusto ko kasi maglibot sa hacienda. Baka pwede mo akong samahan. Dagdag ko pa. Hindi naman siya makahindi sa akin. Agad siyang kumuha ng kabayo sa kwadra at pinasakay ako ron. Tapos siya naman ay sumakay rin at pumuwesto sa likod ko. Saan mo gustong pumunta? Mababa ang boses na tanong niya. Kahit saan, basta kasama kita. May halong pangaakit ang boses na sagot ko naman. Dahil hawak niya ang tali ng kabayo at nakaupo ako sa harap niya, ay parang yakap niya ako ng mga sandaling yon. Sadya ko pang isinandalang likod ko sa katawan niya at agad akong nakaramdam ng init. Hindi ko alam kung bakit. Sa mahigit 2 linggo na sinusubukan ko siyang akitin, nariyan din ang madalas na parang nagbibigay ako ng motibo. Pero ngayon lang ako nakaramdam ng init mula sa apoy na ako rin mismo ang naglalaro. Dumaan pa ang mga araw na hindi pa rin ako tumitigil sa ginagawa. Pero sa bawat mga araw na yun na lumilipas, ay napagtatanto ko na napakabuting tao ni Hector. Iyon na rin marahil ang dahilan kung bakit gustong gusto siya ni Papa. Hindi nawawala ang respeto niya sa kahit na kanino, lalo na sa akin. Kahit pa ilang beses ko na siyang sinubukang akitin. Alam ko na labis-labis na nagpipigil ang ginagawa niya sa tuwing inaakit ko siya at sobra niya akong napahanga sa ugaling ito. Hanggang sa ang puso ko na mismo ang sumuko. Hindi ko na kayang magsinungaling pa sa sarili ko. Bumalik sa akin ang lahat dahil ako mismo ang nahulog sa kanya. Saan ka pupunta, Hector? Tanong ko, isang gabi nang makita siyang naglalakad palabas ng mansyon. Inaya ko ni Mang Kanor na mag-inuman. Sagot niya, pwede ba akong sumama? Tanong ko ulit. Kumunot naman ang noo niya. Tapos ay napatingin pa sa akin mula ulo hanggang paa. Nakakulay pula kasi akong sando na dikit sa katawan ko. Matapos ay maiksing maong shirts. Lalabas ka ng ganyan lang ang suot mo? Ano bang problema sa suot ko? Napabuntong hininga naman siya. Wala, Kara. Hindi ko lang gusto na may ibang lalaki na tumitingin sa'yo. Sagot niya. Marahan ko namang kinagat ang pang-ibabang labi ko dahil sa narinig. Pwede bang dito na lang tayo? Pwede bang samahan mo na lang ako rito? Mahina ang boses na tanong ko. Pumikit naman si Hector ng mariin. Nang muli siyang nagmulat ng mga mata, ay bahagya siyang napailing. Kara, sinusubukan kong umiwas kasi hindi ko gustong makagawa tayo ng bagay na baka pagsisihan mo lang sa huli. Hirap na saad niya. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko pero mabilis akong lumapit sa kanya at siniil siya ng isang malalim na halik. Nung una ay para lang siyang nanigas sa kinatatayuan niya. Hanggang sa naramdaman ko na lang na tinutugunan niya ang halik ko. At doon na nga nangyari ang lahat. Mahal kita, Hector. Bulong ko habang tinititigan ng gwapo at maamo niyang mukha na nahihimbing sa aking tabi. Hindi ko alam kung narinig ba niya yon, gayong natutulog siya. Pero ilang sandali lang ay nakita ko ang ngiti sumilay sa kanyang labi. Tapos ay marahan pa siyang nagmulat ng mga mata. Inaantok man, ay bakas pa rin sa kanyang mukha ang labis na tuwa. Mahal na mahal din kita, Kara. Mahinang bulong niya. Madilim ang kabuuan ng silid, pero may konting liwanag naman na lumalanda sa bintana na nagmumula sa maliwanag na buwan sa labas. Wala siyang suot na damit pang itaas. Ang ibaba naman ay natatakpan ng isang kulay puting kumot. Hindi ko inaakala na magagawa kong isuko sa kanya ang aking iniingatang pagkabirhen. Bakit gising ka pa? Mahinang tanong pa niya. Tapos ay marahan akong hinila para mayakap ng mahigpit.
Hindi kasi ako makatulog eh. Nag-enjoy rin ako na panoorin ang gwapo mong mukha na natutulog. May halong pambobola na sagot ko kaya mahina siyang natawa. Gusto mo bang ulitin natin ang ginawa natin kanina? May halong kapilyuhan na tanong niya. Tapos ay ngumisi pa sa akin. Alam ko naman kung anong tinutukoy niya kaya hindi ko na kailangang magtanong pa. Napakapilyo mo talaga. Hindi ka pa ba nakontento na masyado mo kong pinagod kanina? Tanong ko at sabay kaming natawa. Hindi ako mapapagod sa'yo, Kara. Hindi rin ako magsasawa sa'yo. Kung alam mo lang kung gaano ko katagal hinintay na dumating ang pagkakataong to. Puno naman ng lambing na bulong niya. Pasensya ka na kung hindi ko nagawang pigilan ng sarili ko. Dagdag pa niya. Hindi ko rin naman inaakalang darating ang araw na mamahalin kita. Parang masyadong mabilis sa mga pangyayari. Pero nahulog na ako sa'yo. Sagot ko naman. Noong una ay bala ko lang talaga na akitin siya. At kapag nahulog siya sa akin, ay unti-unti kong kukunin sa kanya ang lahat. Pero sa bawat araw na nakakasama ko siya ay napagtanto ko kung gaano siya kabuting tao. Hindi nawawala ang paggalang niya sa mga nakatatanda. Mabait na kaibigan at palaging nakangiti kahit na kanino. Kaya rin siguro gustong gusto siya ng halos lahat ng nakakakilala sa kanya sa aming bayan. Sa bawat araw rin na magkasama kami ay hindi nawala sa kanya ang pagrespeto sa akin. Hindi lang bilang tao, kung hindi bilang isang babae. Pinaramdam niya sa akin ang isang bagay na hindi ko inaakalang mararamdaman ko. Ilang ulit na rin akong nagmahal noon, pero lagi naman akong nasasaktan at naloloko. Kaya wala na sana akong balak na pumasok ulit sa isang relasyon. Pero binago ni Hector ang pananaw ko. Ang sarap sa pakiramdam na yakap ko ang babaeng mahal ko ngayon. Mahinang saad ulit niya. Ito ang isang bagay na hindi ko ipagpapalit sa kahit na ano. Kung pwede lang sana na hindi na matapos ang gabing to. Kara, ang sweet naman ng Hector ko. May halong pagbibiro na sagot ko naman. Kahit naman na matapos ang gabing to, marami pang darating na gabi na magkasama tayo. Okay? Dagdag ko pa. Tama ka, Kara. At sisiguraduhin ko na hindi ka magsisisi na ako ang lalaking minahal mo. Hindi ka magsisisi na sa akin mo binigay ang pinakaiingatan mo. Gagawin kong lahat para sa'yo, Kara. Hindi rin ako magsasawang sabihin sa'yo ng paulit-ulit na mahal kita. Puno ng sinseridad na saad niya. Alam ko, Hector, at sobra ako nagpapasalamat dahil doon. Sagot ko naman. Magpahinga na muna tayo, Hector. At siyak na marami ka pang mga bagay na kailangan gawin bukas. Dagdag ko pa na agad naman niyang sinang-ayunan. Matulog ka na ng mahimbing, mahal ko. Bulong niya bago ko muling kinulong sa kanyang mga bisig. Hulog na talaga ako sa kanya. At ang nangyari sa amin ngayong gabi ay ang patunay doon. Oo, bala ko talaga sana na akitin lang siya at iwan din sa huli. Pero wala sa plano ko mga nangyari sa amin. Pero nagawa namin yon dahil iyon na rin ang gusto ko. Hindi ako nagdalawang isip na isuko sa kanya ang aking iniingatan. Dahil mahal na mahal ko siya at dahil gusto ko siyang mapasaya. Bukas, pagkagising niya'y bala kong kausapin na siya. Aaminin ko sa kanya ang lahat at umaasa ako na maiintindihan niya. Kung magagalit man siya sa akin ay maiintindihan ko rin. Tatanggapin ko ang galit niya. Lalo pat alam kong may kasalanan ako sa kanya. At kung sakaling magalit nga siya, ay hindi ko siya agad nasusukuan. Susubukan kong lumaban hanggang sa mapatawad niya ako. Ganito talaga siguro ang taong nagmamahal. Lahat ay makakayang gawin at titiisin para lang maging maayos ang lahat sa huli. Mas lalo kong hinigpitan ang pagkakayakap kay Hector. Ganon din naman ang kanyang ginawa. Ang saya lang sa pakiramdam na magkayakap kami ng taong mahal ko ngayon. Noong una hindi ako sigurado, pero ngayon ay alam ko sa sarili ko na siyang lalaki na gusto kong makasama habang buhay. Matulog ka rin ng mahimbing, Hector. Bulong ko. Gaya ng sinabi ko, ay wala talaga akong balak na pumasok ulit sa isang relasyon. At si Hector ang huling tao na inaakala kong magpapabago sa isip ko. Sino nga bang mag-aakala na magmamahal ako ulit? At siya pang lalaking yon, hindi ba? Totoo nga na hindi natin alam ang mga mangyayari sa hinaharap. Masyadong maraming sorpresa ang buhay.
At imbis na galit at inis ang pinapairal natin, mas maigi na magpakumbaba, pag-iintindi at pagmamahalang ibigay at ipakita natin sa mga tao na nakapaligid sa akin. Marahan kong iminulat ang mga mata ko nang tumama ron ang nakakasilaw na sikat ng araw. Agad akong tumingin sa kaliwang bahagi ng kama para tingnan si Hector pero wala na siya ron. Napangiti ako nang maalalang nangyari sa amin kagabi. Hanggang ngayon ay ramdam ko pa ang pag-iisa ng aming mga katawan. Ang mabango niyang katawan ay tila ba naaamoy ko pa rin. Hindi pa rin maalis sa isip ko ang bawat marahan at may halong pagmamahal niyang paghaplos sa iba't ibang parte ng aking katawan. Ang nangyari sa amin kagabi ang patunay na tunay kaming nagmamahalan at ngayon ay desidido ako na sabihin sa kanya ang totoo. Naniniwala ako sa pagmamahal sa akin ni Hector. Kung magagalit man siya ay alam kong darating ang araw na mapapatawa din niya ako. Marahan akong umupo sa malambot kong kama at bahagyang napangiwi nang makaramdam ng konting sakit sa gitna ng aking mga hita. Medyo masakit pa yon pero wala akong kahit na anong pagsisisi na nararamdaman. Dahil nga alam kong napasaya ko ang lalaking espesyal sa akin. Asan na kaya si Hector? Tanong ko sa sarili ko. Naglakad ako papuntang banyo para makapaghilamos na. Habang ginagawa yun ay hindi ko maiwasang isipin kung ano kayang ginagawa ngayon ni Hector. Normal na sa kanya ang gumigising ng maaga. Bukod kasi sa pagiging hardinero ng hasyenda, ay madalas din siyang tumutulong sa mga magsasaka, mamitas sa mga prutas at gulay, at kung ano-ano pang mga trabaho na ginagawa ng aming mga trabahador. Pagkatapos maghilamos ay nagpasya na akong bumaba at dumiretso sa kusina dahil nakaramdam ako ng gutom. Bala ko lang na kumain ng agahan, tapos ay bala kong hanapin si Hector para makapag-usap na kami. Alam ko naman kasi na hindi ko na mas dapat pang patagalin ito. Kung tutuusin ay pwede namang hindi ko nilang sabihin sa kanya para manatili na lang na maayos ang lahat. Pero naniniwala ako na parte ng pagmamahal ang pagiging totoo sa taong mahal mo. At iyon ang una kong gagawin para mapatunayan kay Hector na totoo ang pagmamahal ko sa kanya. Bahagyang kumunot ang mga noo ko pagkababa ko nang makita si Manang Lorna, ang isa sa aming mga kasambahay at nanay ni Hector. Kasama niya na nakaupo sa sofa sa sala ang asawa niya na si Mang Kanor. Kasama rin nila si Kath na isa sa mga malalapit kong kaibigan. Medyo nakakapagtaka kasi tila ba hindi magandang tingin nila sa akin. Parang may halong bigat yon. Magandang umaga po. Mababa ang boses na bati ko sa kanila. Totoo ba? May halong galit na tanong sa akin ni Manang Lorna. Medyo nakaramdam ako ng kaba sa tanong niya. Si Kath lang kasi ang may alam na bala ko ng akitin at paibigin si Hector. At dahil kasama ng mga magulang ni Hector ngayon si Kath at tila ba galit na tingin sa akin ng mag-asawa, ay parang alam na nila ang plano ko. Ang alin po? Kinakabahan pa rin na tanong ko. Umaasa ako na ibang bagay ang ikinagagalit nila ngayon kahit na alam kong imposible. Hindi ko kasi gusto na manggaling sa ibang tao ito. Gusto ko na ako mismo ang makakapagsabi kay Hector. Sinabi na sa amin ni Katang lahat. Saad niya. Totoo ba? Tanong ulit ni Manang Lorna. Napalingon naman ako kay Kat dahil doon. Nakita ko kung paano siya nag-iwas ng tingin na para bang galit pero nahihiya pa rin. Teka, naging mabuting kaibigan naman ako sa kanya kaya bakit niya nagawa sa akin to? Sorry po. Nahihiyang sagot ko at bahagya pang napayuko. Sorry? Paano mo naisipang gawin yan kay Hector? Wala siyang ibang ipinakita sa'yo kundi kabutihan. Kahit na nung mga bata pa kayo, kahit na lagi siyang napapahamak ng dahil sa'yo, lagi kanyang iniintindi. Hindi namin alam na kaya mo palang manakit ng tao. Para sa pera? Napakalayo ng ugali mo kay Don Fabio. Maanghang na saad ni Manang Lorna. Kung sa bagay, hindi ka naman talaga. Lorna, huminahon ka muna. Pagbutol naman ni Mang Kanor sa sasabihin ng asawa. Pero tama naman siya. Hindi ako naging mabuting tao. Hindi magandang naging hangarin ko. Kaya bawat salitang lumalabas sa kanya ay tila ba isang punyal na sumasaksak sa puso ko. Hindi, Kanor. Kailangan niyang malaman ng totoo. Galit na saad ni Manang Lorna. Alam ko po na galit kayo at totoo po na bala ko lang nakitin si Hector nung una.
Pero wala na po akong balak na gawin yon. Kaya humihiling po sana ako na kung maaari ay ako na lang magsabi sa kanya. Gusto ko po sanang sa akin manggaling mismo ang lahat. Malumanay naman na pakiusap ko. Para ano? Para mabilog mo ulit ang ulo niya? Galit pa rin na tanong ni Manang Lorna. Pilit ka naming iniintindi, Kara. Pero sumusobra ka na. Hindi hiniling ni Hector na iwanan siya ng mana ni Don Fabio. Maayos namin siyang pinalaki. At kahit na minsan ay hindi kami nagkaroon ng interes sa pera ng mga Buenavista. Kahit na si Hector ang totoong... Lorna! May halong diin na pagpigil ulit ni Mang Kanor sa kanyang asawa. Totoo nga. Sabay-sabay kaming napalingon sa may pinto nang marinig ang boses ni Hector. Nakatayo siya ron at madilim ang tingin sa akin. Hector! Nahihiyang sambit ko sa kanyang pangalan. Lahat ba ng pinakita at pinaramdam mo sa akin? Puro kasinungalingan lang? May halong lungkot na tanong niya. Ang makita siyang malungkot at nasasaktan ngayon ay parang hindi kayang tanggapin ng sistema ko. Hindi ko inakala na ganito ang bubungad sa umaga ko. Hector, hindi. Nangihinang sagot ko sa tanong niya. Bakit hindi mo sabihin sa kanya ang totoo, Hector, nang malaman niya kung saan niya ilulugar ang sarili niya? Galit pa rin naturan ni Manang Lorna. Naiintindihan ko ang pinanggagalingan ng galit niya. At alam ko na deserve ko to. Kung sana, kagabi pa lang ay sinabi ko na, baka mas naging magaan pa ang sitwasyon. Ito ang mahirap kapag pinapatagal pa ang mga kasinungalingan. Mas lalo kasing sumasakit ang epekto nito kapag lumabas na ang katotohanan. Nay, umuwi na muna po tayo. Mababa ang boses at malungkot na saad ni Hector. Hindi, Hector. Hindi tayo aalis dito. Dahil ikaw ang mas may karapatan dito. Sabihin mo sa kanya ang totoo. Sigaw pa ni Manang Lorna. Anong totoo? Kinakabahang tanong ko naman. Gusto mo talagang malaman? Mahina pero may halong galit na tanong ni Hector. Hindi ka talaga anak ni na Don Fabio at Doña Vivian. Inampun ka lang nila nang mawala ang anak nila. Ako, Kara. Ako ang totoo nilang anak. Hindi ba't nagtataka ka kung bakit kahati mo ko sa atensyon ni Don Fabio? Noon pa lang, ito ang dahilan. Literal naman na nalaglag ang pangako dahil sa narinig. Hindi ako makapaniwala sa mga sinasabi ni Hector, kaya naman mabilis akong umiling. Kahit na ang mga luha ay nagsisimula ng tumulo mula sa aking mga mata. Hindi Hector, hindi totoo yan. Sagot ko naman. Alam ko na galit ka. Alam ko rin na nasaktan kita. Pero wag ka namang magsinungaling. Nangihinang pakiusap ko habang umiiyak. Paniwalaan mo kung anong gusto mong paniwalaan, Kara. Tapos na ako sa'yo. Tapos na tayo. Madiing sagot niya. Tapos ay tumalikod na at naglakad na palayo. Gusto ko siyang habulin at kausapin. Gusto ko pa ring humingi ng tawad sa kanya at maayos namin ang lahat. Pero hindi ko magawa dahil labis na nangihina ang mga tuhod ko dahil sa narinig. Napaupo ako sa malamig na sahig habang tahimik na umiiyak. Nakita ko na napapailing na lang din si Manang Lorna bago sila sumunod ni Mang Kanor kay Hector. Si Kath naman ay ngumisi lang sa akin at pinaikot pa ang mga mata bago naglakad din palabas. Wala naman akong ibang nagawa kundi ang umiyak, dala ng labis na sakit na nararamdaman. Hindi ko alam kung gaano yun katagal. Basta iyak lang ako ng iyak. Nung medyo humupa ng luha ko, ay agad kong tinawagan ng abogado ng pamilya namin. Marami akong gustong itanong at alam ko na isa siya sa mga makakasagot ng mga katanungang ito. Hindi ba talaga ako anak ni na Papa at Mama? May halong lungkot na tanong ko kay Attorney Marco Salazar. Isa siyang matandang abogado na kaibigan ni Papa at matagal na ring abogado ng aming pamilya. Alam mo na rin pala. Mababa ang boses na sagot niya sa akin. Noong unang beses na tinanong mo ko kung bakit magkahati kayo sa mana ni Hector, ay sinabi kong hindi ko alam. Iyon ay dahil nakiusap sa akin si Hector na wag sasabihin sa iyo ang totoo. Dagdag pa niya. Pero bakit? Paano nangyari yun? Bakit hindi sinabi sa akin ni Mama at Papa nung buhay pa sila? Naiiyak na naman na tanong ko.
Noong 3 gulang si Hector ay sinama siya ni na Don Fabio at Doña Vivian sa Pangasinan para mamasyal at maligo sa dagat. Kinabukasan ay umuwi ang mag-asawa na umiiyak at sila lang dalawa. Doon namin nalaman na nawala pala si Tristan. Tristan Buenavista ang totoong pangalan ni Hector. Hindi tumigil sa paghahanap ang mga magulang mo at dala ng labis na kalungkutan at habang naghihintay na makabalik sa kanilang nawawalang anak, ay nagpasya sila na kumuha ng isang bata sa bahay ampunan. Pagkukwento ni attorney. Ikaw yun, Kara. Habang nakikinig sa mga kwento ni attorney, ay patuloy naman ako sa pag-iyak. Matapos ang mahigit 10 taon, sa wakas ay nahanap nila si Tristan. Ang mag-asawang Lorna at Canor pa lang nakakita sa kanya. Kapos man sa pera, pero kinupkup nila ang bata. Binigyan ng bahay na matutuluyan, binihisan, at pinakain. Binigyan ng buong pangalan at minahal na parang tunay nilang anak. 10 taong gulang ka nung kausapin ni Don Fabio sina Lorna at Canor tungkol kay Tristan at napapayag niyang dalawa na lumipat dito sa bayan natin. Doon na rin nagsimulang magtrabaho sa asyenda ang pamilya nila. Pagkukwento pa niya. Hindi pa rin ako sumasagot. Nanatili akong tahimik at nakikinig sa mga sinasabi niya. Hindi ba't madalas ka rin magtampo kay Don Fabio noon kasi pakiramdam mo ay hati ang atensyon niya sa inyong dalawa ni Hector? Iyon ay dahil labis ang pangungulila niya sa anak na matagal niyang hindi nakasama. Dagdag pa ni attorney. Pero bakit hindi sa akin sinabi ni Papa? Bakit hindi nila binalik sa dati ang pangalan ni Hector? Bakit tinago nilang lahat? Naguguluhan pa rin ang mga tanong ko. Gusto sana nilang dalhin ni Hector ang dati niyang pangalan, lalo na ang apelidong Buenavista. Pero hindi pumayag si Hector. Tanggap niya ang totoo, pero masyado raw malaki ang pasasalamat niya sa mga taong kumupkop sa kanya at gusto niyang dalhin ang pangalan ng mga ito. Sagot ni attorney. Hindi naman sinabi ni na Don Fabio at Doña Vivian sa iyo ang totoo kasi hindi nila gusto na masaktan ka kapag nalaman mong hindi mo sila totoong magulang. Dagdag pa niya. Hirap na ako sa paghinga ng mga sandaling yon. Wala pa ring pagtigil ang mga luha mula sa masaganang pagtulo. Nakakahiya na nakaisip ako ng isang hindi magandang plano para makuha ang lahat kay Hector. Pero ako naman pala talagang walang karapatan sa lahat ng pagmamay-ari ng mga Buenavista. Dati ay nagtataka ako kung bakit hati nga ang atensyon ni Papa sa amin ni Hector. Ngayon ay malinaw na sa akin ang lahat. Kung tutuusin ay dapat pa nga ako magpasalamat. Kasi kahit na hindi nila ako totoong anak ay iniwanan pa rin nila ako ng mana. Pero dahil sa pagiging makasarili ko, ay sinira akong tiwala ng lalaking mahal ko. Kaya naitulak ko siya palayo. Attorney, nangihinang usal ko sa pangalan niya. Wala ho akong tatanggapin sa pera ng mga Buenavista. Sapat na sa akin ang binihisan nila ako. Pinakain, pinag-aral, binigyan ng pamilya, at magandang buhay. Si Hector ang anak nila, kaya dapat lang na sa kanya mapunta ang lahat. Pinal na saad ko. Totoo ang sinabi ko. Ngayong alam ko na ang lahat, dapat ko na ring itama ang mga mali kong nagawa. Hindi na ako aasa na magiging maayos at magiging kami ulit ni Hector. Pero umaasa ako na sana'y mapatawad pa rin niya ako. Hindi ako agad nakatulog ng gabing yun. Halos hindi na nga rin ako matigil sa pag-iyak dahil sa mga nalaman. Pero parang kusang napagod ang mga mata ko. Hindi ko kasi namalaya na mga bandang madaling araw ay kusa na rin akong nakatulog, dala ng labis na pagod mula sa pag-iyak. Nagising ako sa sumunod na araw na mabigat ang pakiramdam. Pagkaharap ko nga sa salamin ay mugtong-mugto pa rin ang mga mata ko. Wala akong ibang gustong gawin ngayong araw kung hindi ang magmukmok. Pero pilit pa rin akong bumabangon dahil alam ko na wala namang mangyayari kung patuloy kong parurusahan at pahihirapan ang sarili ko sa mga bagay na nangyari na. At isa pa, ay ramdam ko na rin ang labis na gutom. Medyo masakit na ang tiyan ko dahil simula kahapon ng umaga hindi pa ako kumakain. Paglabas ko sa kwarto ko ay medyo natuwa ako nang makita sa kusina si Manang Lorna. Ang buong akala ko kasi hindi na sila babalik dito. Pero agad ding nawala ang tuwang nararamdaman ko nang mapagtanto na mas may karapatan nga pala sila rito. Magandang umaga po. Mahina at nahihiyang bati ko sa kanya.
Saglit lang niyang tinapunan ako ng tingin at hindi na pinansin. Hindi niya ako sinagot at muli nang bumalik sa ginagawang paglilinis sa kusina. Mahina naman akong napabuntong hininga. Alam ko na galit pa rin sila. Hindi naman kasi basta-basta na mawawala yon dahil hindi naman magaan ang kasalanang nagawa ko kay Hector. Hindi ko pa rin talaga maintindihan kung bakit nagawa akong ilaglag ni Kath. Mula pagkabata ay magkaibigan na kami. Sobra akong nagtiwala sa kanya at wala akong maisip na dahilan para magawa niya sa akin to. Manang Lorna, pagkuha ko ng atensyon niya, kaya bahagya siyang napalingon sa akin. Si Hector po, tanong ko. Kumunot naman ang noo niya dahil sa tanong ko. Bakit? Walang emosyon na tanong niya pabalik. Gusto ko lang po sana siyang makausap. Gusto ko pong humingi ng sorry sa kanya. Sagot ko. Kung iniisip mo na mabibilog mo ulit ang ulo niya. Hindi po. Agad na sagot ko. Pinuputol ko ang sasabihin niya. Wala po akong balak na gawin yon. Gusto ko lang po talagang humingi ng tawad sa kanya. Mahinang dagdag ko pa. Nagawa mong magsinungaling sa kanya, Kara. Sa aming lahat. Kaya bakit ako maniniwala sa'yo? May halong diin na tanong niya. Nakausap ko na po si Attorney Salazar kagabi. Mahinang sagot ko. Hindi naman siya nagsalita pero baka sa kanyang interesado siya sa susunod kong sasabihin. Sinabi na po niya sa akin ang lahat at nagdesisyon po ako na ibigay kay Hector ang lahat ng pagmamay-ari ng mga Buenavista. Kasi alam ko po na siya at siya lang may karapatan sa mga to. Dagdag ko pa. Ginawa mo ba yan para maawa sa'yo si Hector? Para balikan ka niya? Kasi kung pakakasalan ka niya ay parang sa'yo na rin mapupuntang lahat. Maanghang na bintang niya, kaya mapait akong napangiti. Naiintindihan ko po ang galit niyo sa akin. Mahinahon pa rin na sagot ko. Wala po akong karapatan na magreklamo. Wala rin po akong karapatan na mas magtagal pa rito. Pero bigyan niyo po ako ng konting panahon. Pakiusap ko na siyang ikinakunot ng noo niya. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Hindi na po ako umaasa na magiging kami ulit ni Hector. Ang gusto ko na lang po ngayon ay mapatawad niya ako. Kapag nangyari po yun ay bala ko na pong bumalik sa France at doon naman nirahan. At umaasa rin po ako na sana pati po kayo mapatawad niyo ako. Naiiyak naman na saad ko. Nakita ko ang mga luha na namuo sa mga mata ni Manang Lorna. Napabuntong hininga pa siya bago napailing. Alam ko na mabuti kang bata, Kara. Nakita kitang lumaki. Nakakasama lang talaga ng loob ang naisip mong gawin. Hindi ko inakala na may isip mong gamitin at saktan si Hector. Para lamang sa pera. Mahinahon at puno ng sinseridad na saad niya. Hindi po ako mabuting tao. Mahinang sagot ko naman. Pero totoo po na napamahal na sa akin si Hector. Sa ilang linggo na nakakasama ko siya palagi, nakita ko kung gaano siya kabuting tao at hindi ko po deserve ang pagmamahal niya. Marahan namang naglakad papalapit sa akin si Manang Lorna. Tapos ay niyakap niya ako. Dahil sa yakap niya ay mas lalo akong naiyak. Huwag mong sasabihin yan dahil lahat tayo ay deserve na mahalin at kahit na anong kasalanan pang nagawa natin. Bulong naman niya. Patawarin mo rin ako sa mga maaanghang na salitang nasabi ko. Nadala lang ako ng sakit at galit. Dagdag pa niya. Naiintindihan ko po. Sagot ko naman. Humiwalay sa pagkakayakap si Manang Lorna sa akin. Pinunasan din niya ang mga luha na nasa pisngi ko. Bago ko binigyan ng isang tipid ng ngiti. Kumain ka na ng agahan. Si Hector ay nasa manggahan na tumutulong mamitas ng bunga. Alam ko na kahapon ka pa hindi kumakain. At kailangan mo ng lakas para masuyo siya. May halong pagbibiro na saad niya. Kaya mahina akong natawa kahit na umiiyak pa rin. Huwag niyo na lang po munang sasabihin kay Hector ang bala kong pag-alis. Mahinang pakiusap ko pa. Baka sa kanya ang pagtataka. Pero sa huli ay ngumiti na lang siya sa akin at tumango. Hindi naman ako nagdalawang isip na kumain. Tama si Manang Lorna. Kailangan ko ng lakas. May kirot sa dibdib pero medyo magaan sa pakiramdam ang naging pag-uusap namin. Napatunayan ko kung gaano sila kabuting tao. At silang nagpalaki kay Hector.
Kaya alam ko at naniniwala ako na hindi man agad, pero darating ang araw na mapapatawa din ako ni Hector. Pagkatapos kumain ng agahan ay nagpahinga lang ako saglit, tapos ay nagpasya na akong lumabas at maglakad papunta sa manggahan. Hindi naman gaanong malayo yon kaya agad din akong nakarating. Pagdating nga ron ay ramdam kong tingin sa akin ng ibang trabahador na para bang ibang tao ako. Alam ko na dahil yun sa may ideya na sila sa nangyari. Iha, mainit ang sikat ng araw, bakit ka nandito? Napalingon ako kay Mang Kanor nang itanong niya yon. Gusto ko lang po sanang makita at makausap si Hector. Sagot ko naman. Nasa may kubo siya at nagpapahinga. Doon mo nalang puntahan. Sagot niya. Salamat po. Nakangiting wika ako bago naglakad papunta sa kubo na nasa may hindi kalayuan lang. Nang malapit na ako ron ay agad kong nakita si Hector na nakaupo sa mahabang upuan na gawa sa kawayan. Nakatingin pa siya sa malayo na para bang malalim ang iniisip. Ganun pa man ay hindi pa rin nawawala sa mga mata niya ang bakas ang kalungkutan. Hector, pagtawag ko sa pangalan niya nang makalapit na. Agad naman siyang napalingon sa akin at bahagya pang nagulat. Anong ginagawa mo rito? Walang emosyon na tanong niya sa akin. Gusto lang sana kitang makausap. Mahina ang boses, nasagot ko naman. Wala na tayong dapat pag-usapan, Kara. Malinaw na sa akin ang lahat. Hindi ba't sinabi ko na rin sa'yo na tapos na tayo? May halong galit na wika naman niya. Hector, alam ko na galit ka sa akin. Hindi. Hindi sapat ang salitang galit sa nararamdaman ko ngayon, Kara. Hindi ko inaakala na kaya mong magpakababa para sa pera. Alam mong taas ang tingin ko sa'yo dati. Pero nagbago ng lahat. Ganyan palang ugali mo. Maanghang na saad pa niya. Parang punya lang kanyang mga salita. Tumatagos sa aking puso't kaluluwa. Pero pinilit kong sarili na magpakatatag. Kasi alam ko may kasalanan ako sa kanya. Ngumiti naman ako't umarte na hindi nasasaktan sa mga sinasabi niya. Kahit na ang totoo, ay sobra akong naaapektuhan. Kahit na ang totoo, ay gusto ko na namang umiyak. Hector, alam ko na malaki ang nagawa kong kasalanan sa'yo. At alam ko na sobrang disappointed ka sa akin. Aaminin ko na may plano nga akong akitin ka nung una. Gusto ko na mahulog ka sa akin at iiwan din kita sa huli. Pero mas nauna pa akong nahulog sa'yo eh. Wala na akong balak na ituloy ang planong yon. Hector, maniwala ka. May halong pagsusumamo na saad ko. Bakit naman ako maniniwala sa isang sinungaling? May halong galit pa rin na tanong niya. Alam mo, Kara, ang galing mo. Nagawa mo akong paikutin sa mga palad mo. At nagawa mo pa talagang isuko ang virginity mo sa akin para lang mapaniwala ko. Grabe, napakagaling mo. Mahina pero may halong gigil na dagdag pa niya. Hector, nung gabing may nangyari sa atin, totoong sinabi ko na mahal kita. At bala ko nang sabihin ang lahat sa'yo kinabukasan pero inunahan na ako ni Kath. May halong kadesperadahan na saad ko. Gusto ko kasi napakinggan niya ang side ko. At gusto ko na kahit papaano ay medyo mabawasan ang galit na nararamdaman niya sa akin. At ano? Kasalanan pa ni Kath? Ngayon na nagsabi siya ng totoo? Pagalit na tanong niya. Mabilis naman akong umiling. Hindi, Hector. Gusto ko lang sabihin na aaminin ko naman ang lahat sa'yo eh. Kahit na hindi niya sabihin. Desperada pa rin ang boses na saad ko. Alam mo, ewan ko sa'yo, Kara. Tigilan mo na ako, pwede ba? Sa'yo ng lahat ng pagmamayari ng mga Buenavista. Kung yun ang gusto mo. Pero tigilan mo na ako. Sigaw niya. Padabog siyang naglakad paalis sa kubo at nilampasan na niya ako. Desidido naman ako na makausap pa siya kaya agad ko siyang sinundan. Hector, please! Mag-usap pa tayo! Pakiusap ko't sinubukan ko pang hagitin ang braso niya. Wala na tayong dapat pag-usapan. Sagot naman niya at agad na hinawi ang kamay ko. Bahagyang napalakas ang ginawa niyang paghawi, kaya napaatras ako. Tumama naman ang isang paa ko sa nakausling ugat ng puno ng mangga. Kaya agad akong natapilok. Aray! Daing ko dala ng sakit na natamo. Para kasi maprotektahan ang sarili mula sa pagkakatumbay, sinubukan kong gamitin ang mga kamay ko. Pero naging malakas ang impact ng pagtama ng siko ko sa puno ng mangga. Nang maramdaman ng sakit ay mas lalo lang akong nawala ng balanse at natumba sa lapag.
Napalingon naman sa akin si Hector dahil sa nangyari. Nakita ko ang gulat na rumihistro sa mukha niya. Tapos ay mabilis niya akong dinaluhan. Bakit ba kasi ayaw mo akong tigilan? Ha? Kita mo nasaktan ka patuloy. Bulyaw niya. Pero may halo naman yung pag-aalala. Lihim akong napangiti kasi alam ko na kahit napapaano ay may pakialam pa rin sa akin si Hector. Hindi naman nasaktan ang mga tuhod ko pero nagulat ako nang bigla akong buhatin ni Hector na bridal style. Tapos ay dinala niya ako sa kubo at pinaupo sa mahabang silya na gawa sa kawayan. Kinikilig ako dahil sa pag-aalala na pinapakita niya. Pero muling napawi ng maramdaman ng sakit ng kaliwang siko ko. Nang tingnan ko yun ay nakita ko na may gasgas pala at may konting dugo pa na lumalandas doon. Sa susunod kasi, kapag sinabi kong tigilan mo ako'y tigilan mo na ako. May halong inis at pag-aalala na pangaral pa niya sa akin habang hawak ang kaliwang braso ko at tinitignan ng siko na bahagyang nasugatan. Gusto ko lang naman na makausap ka kasi may kasalanan ako. Maliban na gustuhin kong mapatawad mo ako. Mahinang tanong ko. Alam ko na hindi nakatakas sa mahina kong boses ang lungkot na nararamdaman ko. Napatingin naman siya sa mukha ko dahil doon. Tapos ay agad na nagtama ang mata namin. Ang titig niya ay agad na bumaba sa labi ko. Ganon din naman ako sa kanya. Gusto ko siyang halikan pero alam ko na hindi ito ang tamang oras para sa kahalayan ko. Tigilan mo ako sa pangaakit mo. Mahinang saad niya. Bahagyang umawang ang labi ko dahil sa narinig. Napansin ko naman na namumula ang buong mukha at mga tenga niya bago siya mag-iwas ng tingin sa akin. Lihim akong napapangiti habang titig na titig sa gwapong mukha ni Hector na ngayon ay nililinisan ng sugat ko sa may kubo. Seryosong seryoso kasi siya sa ginagawa pero marahan naman ang bawat kilos na parang natatakot siyang mas masaktan ako lalo. Pagkatapos ng kanyang ginagawa ay agad niyang iniligpit ang mga gamit para sa first aid kit. Tapos ay tumayo na. Umuwi ka na, Kara. Huwag mo na ulit akong guguluhin at aabalahin pa rito. Imbis na nakakatulong ako sa pagdatrabaho ikaw pang inaatupag ko. Mahinang saad niya, kaya bahagya akong napanguso. Gusto ko lang naman na makita at makasama ka. Mahinang sagot ko kaya muli siyang napalingon sa akin. Nakita ko kung papaano ulit bahagyang namula ang mukha at magkabilang tenga niya dahil sa sinabi ko. Tigilan mo sabi ako sa pag-aakit mo Hindi na ulit gagana sa akin yan. Saad niya. Hindi naman kita inaakit Nagsasabi lang ako ng totoo. Sagot ko tapos ay napabuntong hininga pa. Gusto ko lang din naman na makita ang ginagawa niyo Wala naman akong balak na manggulo o makagulo. Pero kung masyado na pala ako nakakaabala sa'yo, sorry. Sige, alis na ako. May halong lungkot na dagdag ko pa. Marahan na akong tumayo, tapos ay nagsimula ng maglakad paalis. Nahihiya ako sa mga matang nakatingin sa akin. Kasalukuyan kasing nagpapahinga mga trabahador sa ilalim ng mga puno at nakaupo sa damuhan. Ang iba naman ay kumakain ng kulay dilaw na mangga. Marahan akong yumuko para pilitin ang sarili na hindi mapalingon sa kanila. Alam ko naman kasi na ang tinging binibigay nila sa akin ay may halong panghuhusga dahil sa naisipan kong gawin sa paborito nilang tao. Si Hector. Oh, aalis ka na? Tapos na ba kayo mag-usap? Tanong ni Mang Kanor. Bahagya akong nag-angat ng tingin at nakita kong nakatayo siya hindi kalayuan sa akin. Opo, mahina at magalang na sagot ko naman. Dito ka na muna. Samahan mo kaming tikman tong mga napitas naming bunga ng mangga. Nakangiting question niya sa akin. Bahagya ulit akong napalingon sa mga kasama nila. Ngumiti naman ang ilan sa akin at marahang tumango. Napalingon pa ako kay Hector na ngayon ay kasama na nila. Baka makaabala lang po ako sa inyo. Nahihiyang sagot ko. Bakit ka naman makakaabala kakain ka lang naman ng mangga? Natatawang tanong pa ng isang medyo may edad na babae. Oo nga, alika na't samahan mo kami. Noong nabubuhay pa sina Don Fabio at Doña Vivian, ay lagi nila kami sinasamahan sa pagkain ng mga napitas na bunga. Wika naman nung isa pa. Napangiti na lang ako nang marahan na akong hinilan ni Mang Kanor, papalapit sa mga kasamahan nila. Nakangiti naman akong inabutan ng isang piraso nung isang lalaking trabahador na, sa tingin ko, kasing edad ko lang. Hindi ko alam ang pangalan niya pero pamilyar ang mukha niya sa akin.
Heto po, Ma'am Kara, tikman niyo po. Magalang na saad niya. Iyong ibang mga trabahador na iba ang tingin sa akin kanina ay napansin kong lumayo at nagsimula na ulit sa pagtatrabaho. Malamang ay hindi nila ako gustong makasama. Pero kahit na ganun ay masaya pa rin ako kasi meron pa rin naman sa kanila na maayos akong pinakikitunguhan. Akin na, hihiwain ko para hindi ka na marumihan. Sabi naman ni Mang Kanor. Agad kong inabot sa kanya ang mangga na tinanggap naman niya. Tapos ay hiniwa niya yon ng 2 beses sa parehas na gilid at muling inabot sa akin. Medyo nahihiyaman ay kinain ko yung isang gilid habang nakatingin sila sa akin. Agad naman akong napangiti ng matikman kung gaano yun katamis. Ang tamis po! Nakangiting wika ko. Napangiti rin sila at napatango dahil sa sinabi ko. Bahagya pa akong napalingon kay Hector at nakita ko na bahagya rin siyang nakangiti habang nakatingin sa akin. Nang magtama naman ang mga mata namin, ay agad siyang sumeryoso at nag-iwas ng tingin. Hector, eto na yung request mong ulam. Sabay-sabay kaming napatingin sa nagsalita. Medyo nagulat pa ako nang makitang nakangiting si Kath na may dalang isang basket na sa tingin ko'y may lamang pagkain. Nawala naman ang ngiti sa kanya nang makita ko. Salamat Kath, the best ka talaga. Masaya at nakangiting sagot naman ni Hector. Uy, aminin niyo na kasi na may relasyon kayo. Narinig ko na to June ng isa sa mga lumayo sa amin. Muli kong nilingon si Hector dahil doon. Naramdaman ko na parang may kirot ulit sa puso ko. Teka, hindi naman siguro totoo yun, di ba? Kasi nung isang araw lang ay okay naman kami ni Hector. Imposible na makahanap agad siya ng ipapalit sa akin. Ang dumi naman ng mukha mo. Ano bang ginawa mo? Narinig kong tanong ni Kath kay Hector, kaya muli akong napalingon sa kanila. Bahagyang umawang ang labi ko nang makita na pinupunasan niya ang mukha ni Hector gamit ang kulay puting bimpo na dala niya. Mabilis din naman akong nag-iwas ng tingin. Ang hirap at ang sakit lang kasi sa puso na makita siyang inaasikaso ng iba. Teka, kaya ba sinabi ni Kath sa kanilang plano ko kasi may relasyon sila ni Hector? O baka dahil may gusto siya kay Hector? Hindi ko alam. Pero naniniwala ko na may dahilan siya. Ma'am Kara, gusto niyo po ba ng tubig? Tanong nung lalaki na nagbigay sa akin ng mangga kanina. Pilit naman akong ngumiti at tumango. Thank you. Sagot ko pa. Nakita ko naman na kumuha siya ng isang baso. Tapos ay nilagyan niya ng tubig mula sa water jug. Pagkatapos ay agad niyang inabot sa akin. Parang nanginginig naman ang mga kamay ko't nangihina dahil sa selos. Kaya hindi ko nahawakan ng maayos ang baso at dumulas yun sa kamay ko. Hala, sorry! Gulat na saad ko at agad na patayo. Ang suot kong kulay putong t-shirt ay nabasa. Dahil doon ay bumakat ang suot ko na kulay itim na innerwear. Hiyang-hiya ko dahil sa nangyari at hindi ko alam kung paano tatakpan ang sarili ko. Ma'am, isuot niyo na po muna to. Agad na saad ng lalaki na nag-abot sa akin ng baso. Ngayon naman ay binibigay niya sa akin ng isang kulay itim na jacket. Kahit na mainit ang panahon ay hindi na ako nagdalawang isip na tanggapin yon at isuot. Para naman akong nakahinga ng maluwag pagkatapos. Muli akong napatingin kay Hector. Napansin ko na masama ang tingin niya sa amin ng lalaki at hindi ko alam kung bakit. Tapos ay bigla akong naalalang sinabi niya kanina na magiging abala lang ako sa kanila rito. Pasensya na po sa abala. Babalik na po ako sa bahay. Nahihiyang saad ko. Tapos ay nilingon ng lalaki. Ano na nga ulit ang pangalan mo? Ipapahatid ko na lang sa mga kasambahay itong jacket. Nahihiyang dagdag ko pa. Luis po ma'am. Sagot niya. Kara na lang. Sagot ko. Salamat ulit Luis. At pasensya na po kayong lahat. Nahihiyang dagdag ko pa. At nagmamadali nang umalis. Hindi na ako naglakas ng loob na lingunin ulit si Hector. Kapag kasi ginawa ko yun ay mas lalo lang akong masasaktan at magsiselos. Hindi ko alam kung paano ko nagawang makalayo sa manggahan na hindi natutumba kahit na sobrang nanlalambot ang mga tuhod ko. Pero habang naglalakad pa rin sa mapunong bahagi ng hasyenda, ay agad akong natigilan nang may humigit sa mga braso ko. Medyo nagulat ako nang makita si Hector na mukhang galit. Ano Kara? Si Luis naman ba ang akitin mo? Mahina pero mariin na tanong niya. Ganyan ba talaga kababa ang tingin mo sa akin? Dahil sa kasalanang nagawa ko sa'yo? Malungkot ang boses na tanong ko. Bakit? Hindi ba?
Galit pa rin na tanong niya. Bakit mo hinahayaan na asikasuhin ka niya? Kung ganon, ha? Tapos tinanggap mo pang jacket niya? Anong gagawin ko? Nangihinang tanong ko. Napapagod na kasi ako sa ganitong usapan. Napapagod na akong maramdaman na sobrang baba ng tingin nila sa akin dahil sa isang pagkakamali. Wala na akong lakas na makipagtalo pa sa kanya. Dapat hindi mo hinayaan na asikasuhin ka niya. Kasi ako lang ang pwedeng gumawa nun. Ako lang ang pwedeng magbigay ng jacket sa'yo. Ako lang ang dapat na nag-aalaga sa'yo. Sigaw niya na siyang ikinagulat ko. Iyong panghihinang nararamdaman ko kanina ay parang nawala lahat. Iyong lungkot na nararamdaman ko ay napalitan ng bahagyang saya. Iyong sakit na nasa puso ko ay napalitan ng tuwa. Bakit mo naman gagawin yun galit ka nga sa akin, di ba? Mahinang tanong ko. Galit ako pero hindi ibig sabihin ay wala na akong pakialam sa'yo, Kara. Kailangan ko pa bang ulit-ulitin yon? Naiiritang tanong niya. Ako naman ay hindi alam kung maiinis ba ako kasi sumisigaw siya o magiging masaya kasi kahit napasigaw siya kung magsalita ay nakakakilig naman ang mga sinasabi niya. Kaya naman huminga ako ng malalim tapos ay agad na hinubad ang jacket. Tapos ay inabot ko yun sa kanya. Sorry, mahinang saad ko. Ikaw nang magbalik nito sa kanya. Mahinahong dagdag ko pa. Kinuha naman niya sa akin ang jacket. Tapos ay mataman na kong tinitigan. Ilang sandali pa'y narinig ko siyang napabuntong hininga. Nagulat naman ako sa sunod niyang ginawa. Mabilis kasi siyang lumapit sa akin at agad niyang inangkin ang mga labi ko. Noong una ay natigilan ako dala ng labis na gulat. Pero nung napagtanto kong hinahalikan ako ng lalaking mahal ko, ay hindi na ako nagdalawang isip na tugunin ang halik na yon. Siguro ay tumagal ng halos kalahating minuto ang halik. Nang makalas ang mga labi namin, ay pareho kaming naghahabol ng hininga. Marahan ko namang kinagat ang ibabang labi ko para itago ang ngiti na namumuo. Umuwi ka na, Kara. Saad niya. Pagkatapos namin magtrabaho ay pupuntahan kita. Saka tayo mag-uusap ng maayos. Naiintindihan mo ba? Mahinahong dagdag pa niya. Pigil ang pagngiti ko bago marahang tumango. Matagal ka pa bang matatapos sa trabaho? Mahinang tanong ko. Medyo nahihiya kasi parang ang labas ay sobrang excited ako na makasama siya agad. Mabilis lang yon, sagot niya. Pero kakain pa kayo ron, di ba? Kasi pinagluto ka ni Kath. Mahina at may halong pagsiselos na saad ko. Nagsiselos ka ba? Tanong niya. Napayuko naman ako at hindi sumagot. Gusto kong sabihin sa kanya na oo pero hindi ko magawa. Kaibigan ko lang si Kath. Pero kung nagsiselos kayo hindi ko nakakainin ang dala niya. Ipagluto mo ko't sabay tayong manananghalian sa mansyon. Dagdag pa niya. Para namang nagliwanag ang mukha ko sa narinig. Agad akong nag-angat ng tingin habang malawak na nakangiti. Anong gusto mong ulam? Masayang tanong ko pa. Ikaw nang bahala. Mahinahong sagot niya. Mabilis naman akong tumango habang nakangiti pa rin. Nandoon naman si Manang Lorna at tatanungin ko na lang siya kung anong paboritong ulam ni Hector para iyon ang maihanda ko. Nagulat ako nang muling yumuko si Hector para mahalikan ako sa labi. Mabilis at mababaw na halik lang yon pero nagdulot naman ng kakaibang pakiramdam at kilig sa akin. Muli na siyang nagpaalam sa akin. Nakangiti ko naman siyang pinanood na maglakad pabalik sa mga kasamahan niya. Hanggang sa makabalik sa mansyon ay hindi maalis ang ngiti sa aking mga labi. Masaya ko ring sinabi kay Manang Lorna ang nangyari. At mukha rin naman na masaya siya para sa akin. Para sa amin ni Hector. Hindi maalis ang ngiti ko habang hubad-barong kaming magkayakap ngayon sa kama ni Hector. At parehong nakabalot sa kumot. Kaninang tanghali ay umuwi siya sa mansyon. At sabay naming pinagsaluhan ng paborito niyang kare-kare na ako mismo ang nagluto. Pagkatapos naming kumain ay masinsinan kaming nag-usap tungkol sa mga nangyari. Sinabi ko naman sa kanya ang lahat. Pilit ako nagpaliwanag. Hindi ko alam kung naniniwala ba siya sa mga paliwanag ko. Pero sinabi niya sa akin na masyado niya akong mahal para magalit siya ng matagal sa akin. Sinabi ko rin sa kanya na hindi ako umaasa na magiging kami pa. Basta mapatawad niya lang ako at maging ang balak ko na pagbalik niya sa France. Nakakatuwa nga kasi sinabi niya na hindi naman daw niya ako hahayaang umalis. Huwag ko na raw ulit iisipin pa ang pag-alis.
kasi baka itali niya lang ako sa tabi niya at pakasalan agad kinabukasan para wala na akong kawala pa. Sobra naman akong kinilig nang sabihin niya yon. Mga bandang 2:00 ng hapon ay muli siyang bumalik sa pagtulong sa mga trabahador. Tapos ay umuwi siya ulit sa mansyon ng 6:00 ng gabi. Kasabay naman naming kumain ng mga magulang niya na halatang natutuwa rin sa pagkakaayos namin ni Hector. Nang matapos kumain ay nagpa siya kaming magpahinga na sa kwarto ko at ilang beses na naulit ang aming pagniniig, ang pag-iisa ng aming mga katawan. Paulit-ulit naming pinaramdam sa isa't isang pagmamahalan namin. Hector, sorry ulit. Mahinang saad ko. Huwag mo nang isipin yon. Huwag mo nang isipin yung mga nangyari, Kara. Ang mahalaga, maayos na tayo ngayon at magkasama. Sagot naman niya. Hindi ko lang kasi maiwasan na hindi mahiya. Lalo na alam ko na hindi mabuti ang naisip kong gawin. Wika ko ulit. Pinlano mo lang naman eh. Di mo naman ginawa. At gaya nga ng sinabi mo, wala ka nang balak na gawin yun dahil nahulog ka na sa akin. May tiwala ako sa'yo, Kara. Naniniwala at patuloy pa rin ako magtitiwala sa'yo. Ganun kita kamahal. Sagot niya. Sobra akong naiinis sa'yo noon. At hindi ko inaakala na ang inis na yun ay mapapalitan ng labis sa pagmamahal ngayon. Mahinang bulong ko naman. Matagal na akong may gusto sa'yo. Saad niya na ikinagulat ko. Anong ibig mo sabihin? Tanong ko. Sinira mo ang mga tanim namin na halaman ni Doña Vivian noon. Pero ako ang sinisisi mo. Pinakawalan mo ang mga kabayo sa kwadra. At ako pa rin ang sinisisi mo. Hindi ka ba nagtataka na kahit ilang beses mo kong sinubukang ipahamak, ay hindi ako kahit na minsan nagalit sa'yo, Kara? Anya. Kara, isa ka sa mga dahilan kung bakit hindi ko gusto na ibalik sa dati ang pangalan ko. Gaya ng sinabi ko, matagal na akong may gusto sa'yo. At kahit na bata pa ako noon ay alam ko na sa sarili ko na ikaw ang gusto kong pakasalan at makasama habang buhay. Puno ng pagmamahal na dagdag pa niya. Sorry. Nahihiyang bulong ko ulit. Nagsiselos lang naman kasi ako sa atensyon na binibigay sa'yo ni Papa. Pero kung alam ko lang. Shhh. Pagputol niya sa sasabihin ko. Hindi ba't ang sabi ko, wag na nating pag-uusapan? Okay na ako. Hindi naman ako nagalit sa mga ginawa mo noon. At hindi na rin ako galit ngayon. Hindi mo kailangang humingi ng sorry sa akin. Ang kailangan ko lang ay mahalin mo ko. Nang buong buo. Puno ng paglalambing na dagdag pa niya. Hindi ako perpektong babae, Hector. Madalas ay nakakagawa ako ng desisyon na nakabase lang sa bugso ng damdamin at emosyon ko. Pero pipilitin ko na gawin ang lahat para mapasaya ka. Mamahalin at aalagaan kita. Gaya ng pagmamahal at pag-aalaga na binibigay mo sa akin. Puno naman ng sinseridad na sagot ko. Iyan, ganyan ang gusto kong marinig mula sa'yo. Malambing ulit na wika niya. Bago marahang yumuko para maabot ang labi ko. Muli na naman naming pinagsaluhan ng isang malalim na halik. Pero pareho kaming nagulat nang biglang may kumatok sa pinto ng kwarto ko. Hector, Kara, hinihintay na kayo ng tatay kanor nyo sa ibaba. Ang sabi niya isasama raw kayo sa pagdalo sa selebrasyon ng kaarawan ni paring Joel. Ang narinig naming saad ni Manang Lorna mula sa labas ng kwarto ko. Teka, mali pala. Nanay Lorna pala dapat. Iyon kasi ang gusto niyang itawag ko sa kanya. Tapos ay tatay naman kay Mang Kanor. Hindi naman ako nagdalawang isip na pumayag kasi pakiramdam ko ay nagkaroon ulit ako ng mga magulang. Pakisabi po kay tatay na susunod na lang po kami, Nay. Sagot naman ni Hector. O sige, dalian nyo. Tapos ay narinig na namin ang mga yapak na naglakad palayo. Napabuntong hininga naman ako dahil doon. Sa totoo lang kasi ay wala ako sa mood na lumabas. Mas gusto ko na manatili na lang dito sa kwarto at magkulong kasama si Hector. Hindi ba pwede na dito na lang tayo? May halong paglalambing na tanong ko nang umupo na siya sa kama. Nakapangako na kami kay tatay na dadalo kami, Kara. Bumangon ka na riyan at magbihis. Pagka-uwi natin mamaya ay saka mo na ako pagsawaan. May halong kapilyuhan na sagot niya kaya mahina akong natawa. Sa huli ay nagpunta pa rin kami. Hindi naman malayo yun sa mansyon kaya agad kaming nakarating. Medyo nakakalula nga kasi ang daming tao.
Parang isang normal na kasiyahan sa mga probinsya. May mga nagiinuman at may mga nagkakantahan pa sa videoke. Napalingon nga sa amin ang lahat nang makita nila kami ni Hector na magkahawak kamay na dumating. Saglit na tumahimik pero agad din namang bumalik ang ingay. Ano, paring Hector? Kailan ang kasal? Nagbibirong tanong pa nung isa, kaya nagtawanan ng lahat. Kung gusto mo, bukas na agad. Basta ikaw ang sagot. Sagot naman ni Hector, kaya mas lalong lumakas ang hiyawan at tawanan. Kumain na muna kayo. Nakangiting saad ng isang ginang sa amin. Salamat po, Aling Marta. Pero katatapos lang namin halos maghapunan. Dumaan lang talaga kami rito para magpakita kay Mang Joel. Magalang na sagot ni Hector. Ganun ba? O sayang naman at ang dami pa namang pagkain. Wika ni Aling Marta. Hindi balit kakain kami maya-maya kapag nagutom kami. O kung hindi kaya magbabalot na lang para mainit namin bukas. Nakangiting wika ni Hector. Tumangon naman si Aling Marta at ngumiti. Tapos ay nagpa siya nang bumalik sa loob ng bahay nila para maasikasong iba pang mga bisita. Kami naman ni Hector ay nagpa siyang umupo kasama ang mga kasamahan nila sa manggahan kanina na nagiinuman. Tahimik lang ako nang umingiti habang sila'y masaya sa kwentuhan. Minsan ay kinakausap din naman nila ako pero mas madalas lang talagang asaran nila sa isa't isa na siyang nakakatuwang panoorin. Hector, gusto ko mag-CR. Bulong ko. Pakiramdam ko kasi sasabog na ang pantog ko. Kanina ko pa pinipigilan. Sa loob ng bahay ni na Aling Marta. Alika, sasamahan kita. Sagot niya. Pero mabilis akong umiling. Hindi ko kasi gusto na maabala ko siya sa katuwaan nila ng mga kaibigan niya. Okay lang ako. Kaya ko na. Nakangiting sagot ko. Sinuklian na lang niya ang ngiti ko sa kanya. Tapos ay tumango na lang. Ako naman ay naglakad na papunta sa loob ng bahay. Sakto namang nakasalubong ko sa may pinto si Aling Marta. O iha, may kailangan ka? Nakangiting tanong niya. Makikigamit lang po sana ako ng banyo. Nahihiyang sagot ko naman. Sige iha, pasok ka na lang. Nasa dulo ang banyo. Sagot niya. Nagpasalamat ako't nagpunta na sa sinabi niya. Hindi naman kalakihan ng bahay kaya agad ko ring nakita ang banyo. Agad akong pumasok doon para gawin ang kailangang gawin. Pagkatapos, nagpa siya ako na lumabas na ulit para makabalik sa pwesto ni Hector. Bahagyang kumunot ang noo ko nang mapansin na wala si Hector sa upuan niya. Lumabas saglit, Kara. Jijingle yung sa gilid. Saad ni Luis. Siguro ay napansin niya na hinahanap ng mga mata ko si Hector. Salamat, titingnan ko lang saglit Sagot ko naman. Pagkalabas ko'y laking gulat ko nang magkasama si na Hector at Kath. Nanlaki pa ang mga mata ko nang makitang halikan ni Kath si Hector. Saglit na natigilan si Hector bago itinulak palayo sa kanya si Kath. Hector? Mahina at nangihinang tawag ko sa pangalan niya, kaya agad siyang napalingon sa akin. Baka sa mukha niya ang gulat at pag-aalala nang makita ko. Pero wala naman siyang dapat na ipag-alala. Kasi kahit na hindi ko narinig ang usapan nila, bago ko lumabas ay nakita ko naman kung paano niya itinulak si Kath. Ano sa tingin mong ginagawa mo? May halong galit na tanong ni Hector kay Kath. Bakit ba kasi bumalik ka pa rito? Pagalit na sigaw sa akin ni Kath. Dahil sa lakas ng boses niya'y napalingon na rin sa gawin namin ng ibang mga bisita. Maayos ng lahat kung hindi ka pa bumalik. Baka minahal na ako ni... Simula nun, Kath. Alam mo kung anong nararamdaman ko para kay Kara. Mahinahong saad naman ni Hector. Kaibigan kita't mahalaga ka sa akin. Pero kung hindi mo kayang respetuhin ang meron kami ni Kara, pasensya na pero hindi ko na kaya pang maging kaibigan ka. Pinal na dagdag pa niya, kaya naglakad papalapit sa akin at hinawakan ng kaliwang kamay ko. Pakakasalan ko si Kara sa lalong madaling panahon kasi mahal ko siya at wala akong balak na pakawalan pa siya. Malakas na saad pa niya. Sapat para marinig yun ang lahat. Ako naman ay hindi nakakibo. Nanatili akong nakatitig kay Kath na ngayon ay tahimik na umiiyak. Ngayon ay napagtanto ko na, kaya nilaglag ako ni Kath ay dahil nga may gusto siya kay Hector. Ganun pa man ay hindi ko magawang magalit sa kanya. Kung meron man akong nararamdaman sa kanya ngayon, iyon ay ang awa. Hindi biro ang pakiramdam na magmahal ng taong hindi ka mahal. Hindi yun madali. Kath,
Kaibigan kita. Mahinahong saad ko. Sa lahat ng naging kaibigan ko rito, ikaw ang pinakamalapit sa akin at ikaw ang pinagkakatiwalaan ko. Hindi ko naisip na aabot tayo sa ganitong punto. At kung may nagawa man ako, pasensya na. Pero sana dumating ang panahon na maging magkaibigan ulit tayo. Dagdag ko pa. Nakita ko ang gulat sa reaksyon niya dahil sa sinabi ko. Napayuko pa siya na halatang dala ng labis na hiyang nararamdaman. Sorry. Mahinang sagot niya bago tumalikod at naglakad na palayo. Napangiti naman ako dahil sa narinig. Hindi naman masamang tao si Kath. Madalas talaga'y nakakagawa lang tayo ng mga bagay na hindi natin alam na kaya nating gawin dahil sa bugso ng damdamin at matinding emosyon. Gaya ng nangyari sa akin. Nagawa kong magplano ng hindi maganda para kay Hector dahil sa disappointment na nararamdaman ko. Hindi ko ginajustify ang pagkakamali ko. Pero normal yun para sa isang taong nasasaktan. Kasi kahit na gaano kaliit na problema, para sa iba ay valid pa rin ang masaktan ng nararamdaman mo. Walang kahit na sinong pwedeng mag-invalidate sa nararamdaman ng isang tao. Ang mahalaga'y natuto tayo sa bawat pagkakamali natin, na natuto tayong humingi ng tawad, magpatawad at magpakumbaba. Uwi na tayo. Mahinahon at may halong lambing na tanong sa akin ni Hector. Alam ko naman na gusto mo na akong pagsawaan sa kwarto natin eh. Pilyong dagdag pa niya, kaya mahina akong napahalakhak. Ikaw lang ata may gusto nun eh. Bintang ko naman sa kanya, kaya natawa rin siya. Halata ba masyado? Tanong niya at nakakalokong ngumisi pa sa akin. Alika na, hayaan na natin sila rito. Sabay kaming natawa nang hilahin na niya ako pabalik sa mansyon. Marami akong mga aral na natutunan sa nangyari sa pagitan namin ni Hector. Mga aral na may kabuluhan. Mga aral na nagpabago ng pananaw ko sa buhay. Mga aral na alam kong dadalhin ko habang nabubuhay ako. At magagamit ko sa mga gagawin kong desisyon sa hinaharap. At ang mga aral na ito ay ipapasa ko sa mga magiging anak namin ni Hector sa hinaharap. Mahina akong natawa nang makapasok kami sa kwarto ni Hector. Nagmamadali kasi niyang hinubad isa-isa ang mga suot niya. Tapos ay marahan na niya akong itinulak pahiga sa kama. Wakas. Hector de Asis point of view. Matagal ko nang minamahal ng palihim si Kara. Kahit na labis ang kanyang kapilyuhan nung bata pa siya. Akala ko nga nun ay nababaliw na ako kasi nagkagusto ko sa sarili kong kapatid. Pero sobra akong natuwa nang malaman na hindi pala talaga kami magkadugo. Sigurado ka ba na ayaw mong dalhin ang apelido ng mga Buenavista, iho? Iyong tanong ni Don Fabio sa akin noon. Saglit akong natahimik tapos ay ngumiti habang nakatingin kay Kara na namimitas sa mga bulaklak sa hardin ni Doña Vivian. Mali po bang isipin na sa murang edad ay si Karang gusto kong pakasalan pagdating ng araw at makasama habang buhay? Hindi naman po kami magkadugo, hindi ba? Magalang na sagot ko. Nakita ko ang ngiting sumilay sa labi ni Don Fabio. Hindi magiging madali, iho. Maraming mata ang manghuhusga. Akala kasi nila'y magkapatid kayo. Pero wala akong ibang hiling kung hindi ang maging masaya kayo. Sagot naman niya. Iyon ay kung mapapaamo mo si Kara. Alam naman natin na mainit ang dugo niya sa'yo. Dagdag pa niya kaya sabay kaming natawa. Darating ang araw na mamahalin niya ako, Don Fabio. Sagot ko. Hindi ko kasi nakasanayan na tawagin siyang papa. Kapag dumating ang araw na yun ay hinding-hindi ko na siya pakakawalan pa. Dagdag ko pa. Iyon ang pangako ko kay Don Fabio at sa sarili ko. Nang pumanaw si Don Fabio at umuwi si Kara mula sa ibang bansa, ay napansin ko na sinusubukan niyang makipaglapit sa akin, kaya labis ang tuwa ko. Pero may plano pala siya na hindi maganda, kaya nagalit ako. Kaya lang ay hindi ko magawang magalit ng matagal, kasi sobra ko siyang mahal. Kaya sa huli mas pinakinggan ko pa rin ang puso ko, para lang makasamang babaeng mahal na mahal ko. Kasalukuyan akong nakatayo sa harap ng altar, sa loob ng simbahan habang nakangiting pinapanood si Kara na maglakad papalapit sa akin. Suot niya ang isang magandang gown na bagay sa kanya. Nakangiti ako pero naiiyak din.
Baka nababaliw na ako. Hindi ko alam. Ngayong araw ay ikakasal na kami, sa wakas. At hindi ko alam kung kinakabahan ba ako, o excited, o ano. Basta halo-halo ang emosyon na nararamdaman ko. Pakiramdam ko kasi natupad na ang isang bagay na sobrang tagal kong pinapangarap. Ang maikasal sa babaeng mahal na mahal ko. Dahil wala na si Don Fabio ay si Tatay Kanor na ang umalalay kay Kara na maglakad papalapit sa akin. Nang magkaharap na kami sa wakas ay agad kong hinawakan ang kamay niya. Nasabi ko na ba sa'yo na sobrang ganda mo? May halong pambobola na tanong ko. Sinubukan ko lang na magbiro para maitago ang luhang namumuo sa mga mata ko dala ng labis na saya. Huwag ka nang mambola. Wala naman akong balak na takbuhan kay. Pagbibiruri naman niya, kaya sabay kaming natawa. Kahit naman may balak ay wala ka nang kawala. Nakangising sagot ko. Kasi nakatali ka na sa akin. Pabulong na dagdag ko pa bago marahang hinaplos ang tiyan niya na may konting umbok na. Oo, 3 buwan na siyang nagdadalang tao. Hindi ko nga inaakala na makakabuo kami agad. Pero sobrang saya naman nun sa pakiramdam. Tapos ngayon ay ikakasal na kami. Pagkatapos ng araw na to'y akin na talaga siya. Magiging asawa ko na siya. At magiging isang buong pamilya na kami. Alam ko na nakikita ka ni na Don Fabio at Doña Vivian ngayon. At alam ko rin na masaya sila para sa atin. Bulong ko pa na mas lalong nagpangiti sa kanya. Heto na naman ang maganda niyang ngiti at nakakatuksong mga labi. Hirap na hirap akong pigilan ng sarili ko na hindi siya halikan kapag nakikita ko ang mga iyon. Pakiramdam ko kasi lagi niya akong inaakit. Kaya naman mabilis akong yumuko at dinampian ko siya ng mabilis na halik sa labi. Sabay pa kaming napalingon kay Father dahil doon. Iho, wala pang You May Now Kiss the Bride. Umi-score ka na. Pagbibiro ni Father, kaya natawa ang lahat, maging kami ni Kara. Paano nga ba natin masasabi na kasama na natin ang tamang tao sa buhay natin? Paano natin masasabi na sila ang para sa atin? Dahil ba napapasaya nila tayo? Paano kung may mga pagkakataong malungkot dahil sa mga pagsubok? Ibig bang sabihin ay hindi na sila ang tamang tao para sa atin? Hindi ganoon ang pagmamahal. Hindi naman kasi puro saya lang nararamdaman natin kapag nagmamahal tayo. Kaakibat nitong lungkot at sakit. Oo, hindi talaga natin masasabi kung tama na ba ang isang tao para sa atin. Pero ang pagmamahal ay tungkol sa pag-iintindi, pag-uunawa, at pagtanggap sa kakulangan ng taong mahal natin. Walang perpekto sa mundo at walang perpektong pagmamahal. Pero hindi na yun mahalaga. Ang importante ay alam natin sa sarili natin na nagmamahal tayo ng buo at binibigay ang ating makakaya para mapasaya ang taong mahalaga sa atin. At habang nabubuhay ako, isa lang ang sigurado ko. Ako, si Hector